The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
kayo naming mga taga-subaybay, maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat muli ay binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon pa upang patuloy nating subaybayan ang mga pagtuturo ng kanyang banal na kalooban na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Benhanan, at sa pagkakataong ito, muli ay kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Noong nakaraang pagtuturo ng programang ito ay itinuro at inihayag sa atin na sadyang kailangan ng tao ang ating Panginoon Diyos sapagkat sa Kanya nagmumula ang ating kalakasan. At dahil Siya ang pinagmumula ng ating kalakasan, sa mundong punong-puno ng kabagabagan na ang nagiging bunga ay ang panghihina natin, ay totoong napakakailangan natin ang patnubay at pagkalinga ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil doon sa ganoong pagtuturo ay hinihikayat tayo na sumampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Ito rin ang ating paksang aralin na ngayon po ay ihahatid sa pagkakataong ito. Ang paksa ay nagsasabi, sumampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Kapatid na Neraya, ano po ba ang isang malungkot na pangyayari noon na patuloy pang nangyayari sa ating pong kasalukuyang panahon? Ang sagot po na mula sa Biblia ay atin pong mababasa sa Exodo, Kapitulo 6. Ang bersikulo po ay 8 hanggang 9 sa salin ng Biblia na Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at yaoy ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita. Ngunit ayaw na nilang maniwala pagkat dala na sila dahil sa matinding hirap nilang dinanas. Ang mga salita na ating narinig na binasa mula sa talatang ito ay isang pangyayaring naganap sa panahon ng unang tinawag na bayan ng Diyos, ang bansang Israel. Ito po yung pagkakataon na sila ay malaong panahon na nasa pagkaalipin sa bansang Ehipto. May pakikipag-usap na ginawa ang Diyos sa kanila at ibinilin muna ito kay Moises. Ayon sa salita ng Diyos, dadalhin ko anya kayo sa lupang ipinangako ko sa inyong amang si Abraham, Isaac, Jacob. Iyon ang sabi ng ating Panginoong Diyos. At yun ay ipinasabi ng Diyos kay Moises sa bayang Israel. Nang sinasabi na ni Moises sa mga Israelita ang tungkol sa salita ng Diyos na dadalhin sila sa lupang pangako, gaya ng ating narinig, ayaw na nilang maniwala. Katumbas na salitang ayaw na nilang manampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Ang dahilan, dahil anya sa kanilang matinding hirap na kanilang dinanas. Kumbaga parang napaka-imposible na sa napakahabang panahon na sila slaves
o mga alipin sa Egypt, makaaalis pa sila doon at makakarating sa promised land. Yon ang kanilang naranasan. At dahil sa mga matitinding hirap na kanilang naranasan, yun nga po, ayaw na nilang maniwala, ayaw na nilang sumampalataya. At maging sa ating panahon, napakaganda ng plano ng Diyos at gustong gawin ng Diyos sa sangkatauhan. Pero mayroong mga tao dahil sa mga matitinding problema, pagsubok at mga paghihirap na kanilang naranasan, parang sa isip nila hanggang doon na lang sila at hindi na sila makakaalis pa sa ganung kalagayan para bagang wala nang magandang kinabukasan na pwedeng bumago sa kanilang pamumuhay. Kaya kapag nagtuturo tungkol sa mga pangako ng Diyos, tungkol sa ikabubuti ng tao, maraming tao na parang dahil sa tindi ng kanilang paghihirap, katulad ng mga Israelita noon, ayaw na nilang maniwala, ayaw nilang sumampalataya at hindi na sila interesado pa na malaman ang napakagandang plano ng Diyos sa mga tao. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pagtuturong ito ay gaya ng nagsasabi sa atin, huwag nawang mangyari sa ating mga buhay na papagmatikasin ang ating puso ng mga problemang dinaranas natin sa buhay, ng mga kahirapan na atin pong dinaranas sa buhay na ito, upang alisin sa atin ang lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Huwag tayong gumaya sa mga nauna ng lingkod ng Panginoon na binago sila ng kanilang mapait na karanasan sa buhay at hindi na nila nagawang hintayin pa ang kaganapan ng pangako ng Diyos na ibibigay sa kanila. Maraming tao po ang ganyan ngayon, kapatid na Neraya, Opo. na para bagang yung pangako ng Diyos na kaginhawahan sa buhay na ito ay ibig nilang agad-agad ay makamit nila. Tandaan po natin, God's timing is always perfect. Huwag nating madaliin, huwag tayong maiinip. Ang importante lang, huwag natin aalisin ang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Ika nga, life must go on. Huwag tayong papayag na dahil sa mga mapapait na karanasan natin sa buhay, ay hindi na tayo maniwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, kapatid na Neraya, ano po ba yung hayag na makikita sa mga taong hindi nga naniniwala sa Diyos o mga taong tumalikod sa pananampalataya sa Diyos sa ating pong kapanahunan? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Aklat ng Job. Ang kapitulo ay 35 at ang bersikulo po ay 11. Sa salin ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Ayaw na nilang lumapit sa Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan, higit sa taglay ng mga hayop o ibon sa kalawakan. Maliwanag po ang ating narinig. Dahil sa hindi paniniwala o dahil sa ayaw na ng mga taong sumampalataya sa Diyos at sa kanyang mga pangako, ang sabi sa talata, ayaw na nilang lumapit sa Diyos. Opo, may mga tao na nagpakalayo-layo na at hindi na lumalapit o humihingi ng tulong sa Panginoon. At ang isang gawa na makikita mo, may mga tao pong nabubuhay sa araw-araw na hindi na po nananalangin. Sa ibang relihiyon ay sinasabing hindi na sila nagdarasal. At ang hindi pagdarasal ng tao o hindi pananalangin ng tao sa Diyos, yan po ay kahayagan na sila ay hindi na naniniwala sa Panginoon. Vice versa po. Kapag hindi ka na nananalangin, hindi ka na nagdarasal, katumbas yan ng ayaw mo nang lumapit sa Panginoon, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay hindi na naniniwala sa Diyos. At kapag ang tao naman ay hindi naniniwala sa Diyos, ayaw niya nang magdasal, ayaw niya nang manalangin. Marami pong taong ganyan sa ating panahon. Alam niyo po, kung minsan para bagang ang mga ganitong masamang gawa ng tao ay para bang nagsasabi sa kanilang kalooban na mabuti na to. Kaysa naniniwala ka, sumasampalataya ka sa Diyos, ganun din naman. Naghihirap ka pa rin sa buhay. Kaya mabuti pang kalimutan na lang ang ating Panginoon Diyos. Yun po ay isang pinakamasamang magagawa ng tao.
sa buhay po natin. Kaya nga po, ang layunin ng programang ito ay upang paalalahanan po tayo na sa paglalakbay natin sa mundong ito, mayroon talaga tayong pagdaraanan. At paano natin mararanasan ang paglingap, ang pag-iingat ng Diyos kung hindi tayo daraan sa matinding pagsubok. Kaya may matinding pagsubok, kaya tayo hinahayaang dumaan sa mga kagipitan ng buhay na ito ay upang lalong ilapit natin ang ating pong kalooban sa Panginoon Diyos. Hindi po nilalayo ng Panginoon Diyos na palayuin ang tao sa kanyang piling. Kaya po, ngayon ay dapat na maging marunong po tayo. Dahil sa Diyos nagmumula ang karunungan. Kaya po ang tao ay nakapagpapasya, nalimutin na lang ang Diyos dahil kapos sila sa karunungang mula sa Panginoon. At matatamo ng tao ang karunungang ito sa pamamagitan po ng ating pong pakikinig ng mga banal na katwiran ng ating Panginoon gaya po ng ganitong pagkakataon. Kung minsan, sige lang, hayaan na natin. Total, ganun din naman. Pero alam niyo po ba, mga giliw naming mga taga-subaybay, kung ipipilit ng tao na limutin niya ang Panginoon at hindi niya sasampalatayanan, ano po ang magiging masamang dulot nito sa kanyang buhay na pwede ninyong salaminin ang ating sarili? Ito bang mga gawang ito o pangyayaring ito ay bunga ng ating paglibot sa ating Panginoon? Kung nung nakaraan pong pagtalakay ay nagpaliwanag tayo mula sa Biblia tungkol sa kahalagahan ng pagsampalataya sa Diyos at sa mabuting dulot nito. Ngayon po naman, batay sa obserbasyon ng Apostol Pablo, narito naman po ang masamang idudulot kung mamamalagi ang tao sa hindi paniniwala o hindi pagsampalataya sa ating Panginoong Diyos. Mababasa po natin to sa Roma Kapitulo 1, versikulo 28 hanggang 30. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Dahil ayaw na nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, pakikiapid, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Narito po ang nangyari noon at patuloy na nangyayari ngayon na masamang dulot kapag ang tao po ay hindi kumilala at hindi sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Gaya ng ating narinig, ang sabi ng Apostol Pablo, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, dalawang bagay ang kanyang sinabi. Una, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pag-iisip para gawin niya yung mga kasuklam-suklam na gawain. At pangalawa, naging alipin sila niya ng lahat ng uri ng kasamaan at kabuktutan. So dito po maunawa natin na kung merong mabuting dulot ang pagkilala at pagsampalataya sa Panginoong Diyos, meron naman pong masamang epekto o dulot ang hindi pagkilala, ang hindi pagsampalataya sa Diyos. Gaya ng ating narinig, ito ay binibigyan natin ang Diyos ng dahilan para tayo ay Kanyang pabayaan. Saan? Sa pagkakaroon ng masasamang pag-iisip at magawaan niya yung mga kasuklam-suklam na gawain. Kaya kapag ang tao po walang pagkakilala, walang pananampalataya sa Diyos, ay nagdudulot ito sa kanya ng iniisip na lang niya kung ano gusto niyang isipin at ginagawa na lang niya yung gusto niyang gawin. Hindi na siya parang pwede natin sabihin ayaw niya ng pakontrol sa Panginoon. Kaya kung ano lang yung balang maibigan, yon ang ginagawa. At dahil sa ganong pangyayari na sila'y hinayaan na ng Diyos sa masamang pag-iisip at mga kasuklam-suklam na gawain,
nagdulot ito sa kanila ng kalagayang sila ay naging alipin ng lahat ng uri ng kasamaan. At tinalakay po isa-isa. Gaya ng ating narinig, ang tao ay nagkaroon ng tinatawag na kasalanang pakikiapid, naging sakim ang tao, dahil sa pagtatagli ng masamang pag-iisip, ang mga tao ay nabubuhay sa pagkainggit, sa pagpatay, sa pagtatalo, sa pandaraya, at patuloy na ang hinahangad ay ang mga masasamang hangarin. At nahilig din ang mga tao sa pag-uusap sa buhay ng may buhay o tinatawag na pagiging mahilig sa chismis. Mapaniraan niyang puri, nasusuklam na sa Diyos at walang pakundangan sa kapwa. At ang mga tauhan niya ay nagtaglay ng mga mapagmataas na pag-iisip, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, naging matitigas ang ulo o suwail sa kanilang mga magulang at naging mga hangal. Naging mali ang kanilang mga desisyon sa buhay. Nawala yung katapatan, sila'y naging mga taksil, mga walang puso, at hindi na niya marunong lumingap sa kapwa. Yan ang iba't ibang uri ng masamang gawain. Dito ay naging alipin ang mga taong walang pagkakilala at walang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kapatid na Neraya at mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pagtalikod at pagbitiw at pagtatakwil sa Panginoon Diyos ay mahahayag sa pamamagitan po ng masamang pamumuhay ng isang tao. Kaya kung ang tao ay magsasabing, hindi naman ako nakalilimot sa Panginoon, sumasampalataya naman ako sa Panginoon, pero ang kanyang buhay ay gaya po ng isinasaad ng binasang talata, ay dapat po mag-isip-isip po muna tayo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Alam niyo po, ang ating Amang Diyos ay gaya rin po ng ating mga magulang sa laman. Kapag ka po ang ating mga anak ay kinalimutan ang ating mga magulang, walang ibang magagawa ang ating mga magulang, labagmas sa kanilang kalooban ay hahayaan na lang tayo sa kung ano ang gusto ng kanyang mga anak na mga suwail. At yun ang ayaw mangyari sa atin ng Panginoon, ng ating Amang Diyos, mga giliw naming mga taga-subaybay. At huwag po nating ipagkakamali na pinayagan ng Diyos ang taong yaon sa mga masasamang gawa. Ang sabi ng Biblia, hinayaan na lang sila. Gaya ng pinabayaan na lang ang taong suwail na hindi kumikilala at sumampalataya sa Diyos, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya labagman sa kalooban ng ating Amang Diyos na mangyari at maranasan ng taong ayaw magpasakop sa Kanya, ayaw sumampalataya sa Kanya, ay pababayaan na lamang tayong mamuhay sa isang masamang paraan ng pamumuhay sa mundong ito. Pero kung ganito nga ang ating kalalagayan, ngayon narinig po natin ang mga pagtuturong ito, hindi pa po huli ang lahat. Huwag po nating hayaang mahuli ang lahat, sapagkat sa buhay natin sa mundong ito, mayroon po tayong limitasyon. At yung limitasyon na yon ay tumutukoy sa kamatayan ng ating pong mga katawang ito. At huwag po nawang mangyari na abutan tayo ng kamatayan sa masamang paraan ng ating pamumuhay. Kaya kung nasa puso natin ang pagbabalik loob, mga minamahal naming mga taga-subaybay sa ating Panginoon Diyos, ano po ang kailangang gawin ng tao upang lubos na maging malaya at makalaya sa pagkaalipin sa lahat ng uri ng kasamaan? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa Ikalawang Kronika 20:20, sa ikalawang bahagi ng talatang ito, na ito'y ginamit na natin nung nakaraang pagtalakay para bigyang diin ang halaga nito sa atin. Muli po nating basahin. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Kung ang hindi pagkilala at hindi pagsampalataya sa Diyos ay nagdudulot sa tao ng masamang bagay sapagkat siya'y nagiging alipin ng lahat ng uri ng kasamaan, para naman ang tao po ay makalaya sa pagkaalipin ng mga kasamaan, ay piliin nating maniwala o sumampalataya sa Panginoong Diyos.
At ayon sa talata, sa gayoy matatatag kayo. Magiging establish yung ating kalagayan sa buhay pagka tayo po ay nananalig at lubos na sumasampalataya sa Panginoon. At gayon din naman ay sumampalataya din tayo sa mga propeta, sa mga apostol, sa mga kinakasangkapan ng Diyos para tayo ay turuan. At kung tayo isasampalatayang lubos, tayo anya'y giginhawa. Ibig sabihin, mula sa pagiging alipin, hindi malaya, dahil sa pananampalataya, makakalaya tayo at hindi na tayo magiging alipin. Kaya ang epekto nito sa atin, una-una ay giginhawa ang ating kaluluwa dahil makakalaya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Wala pong ibang paraan na itinuturo ang banal na kasulatan upang ang tao ay makalaya sa pagkaalipin. Sa mga nakalipas na mga pagtuturo, kung inyong matatandaan, kailangan natin ang katotohanan mula sa Diyos upang tayo ay maging ganap na malaya. Sapagkat sinasabi ng talatang yaon, ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. At kayon, iniaalok sa atin ng Panginoon Diyos ang katotohanan niya. Alin ang katotohanan niya? Ito yung kanyang mga banal na salita. At paano natin tatanggapin ang kanyang banal na salita kung hindi tayo sasampalataya sa Diyos? Mga giliw naming mga taga-subaybay. Ito na po ang panahon, tuldukan na po natin ang masamang paraan ng ating pamumuhay. Tayo na po, binubuksan ng Diyos ang kanyang palad upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Ang kailangan lamang, sumampalataya tayo sa Panginoon Diyos upang magkaroon tayo ng matibay na pag-asa para po sa hinaharap ng ating pamumuhay. At ito'y magagawa natin sa pamamagitan ng mga pagtuturo ng kanyang mga kasangkapan kung bakit natin dapat sampalatayanan ang Diyos. Sapagkat kung wala pong kasangkapan ang Diyos para maghatid sa atin ng kanyang mga katwiran, ano nga ang sasampalatayanan natin sa Diyos? Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat nandyan kayo. Sinusubaybayan ninyo ang programang ito. At ang hiling namin sa Panginoon, maging sa inyo, patuloy kayong magtiwala sa mga pagtuturong ito ng kabanal-banalan. Sapagkat ito po ay kasangkapan para ang tao ay sumampalataya sa Diyos at ilapit sa ating Panginoon Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya ano ang unang dapat nating makilala at sampalatayanan tungkol sa Diyos? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Kung merong unang-unang bagay na dapat tayong makilala tungkol sa Diyos at merong tayong unang bagay na dapat sampalatayanan tungkol sa Diyos, ay ang ating makilala at sampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Opo. Makilala natin na ang Diyos ay pag-ibig at sampalatayanan natin ang pag-ibig na iniukol ng Diyos sa atin. Katulad po ng ipinahayag ng Apostol Juan. At ito ang naranasan ng mga unang mananampalataya. Nakilala nila ang Diyos at ang naging pagkakilala nila sa Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. At hindi lang nila nakilala at sinampalataya ng ang Diyos ay pag-ibig. Naramdaman din nila at lubos na sinampalatayanan na ang Diyos ay umiibig sa kanila. Ito po ang unang pagpapakilala sa atin na dapat nating sampalatayanan tungkol sa ating Panginoon Diyos. Una, mga minamahal naming mga taga-subaybay, kayo po ba ay naniniwalang iniibig tayo ng Panginoon? Ikaw na tumututok sa programang ito, dapat madama natin ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin. At dahil sa pag-ibig ng Diyos na sumasa atin, makatitiyak tayo na tayo po ay palalayain ng Diyos sa masamang paraan ng ating pamumuhay. Hindi pa po huli ang lahat. Ngayon ay inaanyayahan tayo ng Panginoon. Tayo nang magsilapit sa Diyos. Tayo na po na sumampalataya sa Diyos.
sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa mga pagtuturong ito ng kanyang mga kasangkapan. At tiyak, hindi tayo magkakamali ng pasya sa ating buhay. At dahil ang Diyos ay nagpapakilalang siya ay pag-ibig, at yung pag-ibig na yon ay maaaring tumahan sa atin sa paraang tayo ay sumampalataya sa Kanya. Napakagandang kalagayan ng buhay kung alam nating iniibig tayo ng ating Panginoon Diyos at tayo din naman ay umiibig sa Kanya. Mga minamahal naming taga-subaybay, at upang lubos nating makilala pa anong uring pag-ibig ang ibinibigay at iniuukol sa atin ng ating Panginoon Diyos, at dapat din na yun din ang uri ng pag-ibig na dapat nating iukol sa Kanya. Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 3. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, "Oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob." Sa talatang ito ay maunawa natin ang mga salita ng Diyos na naghahayag kung anong uring pag-ibig mayroon siya. Gaya ng makikita natin sa talatang ito ang tatlong mahalagang bagay. Una po, ang Diyos ay napakita, nagsalita, at lumapit. Gaya ng ating nabasa, ang Panginoon anya'y napakita ng una sa akin. Opo, sa ngalan ng pag-ibig, ang Diyos mula sa kalagayang espiritu, hindi siya nakikita, pero nagawa po niyang magpakita sa mga taong kanyang iniibig. At hindi lang nagpakita, bunga ng pag-ibig ay nagsalita. Ano ang kanyang sinabi? Ang sabi niya, "Oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig." Ang isang nagmamahal, bunga ng kanyang pagmamahal, ay magpapahayag siya ng kanyang pagmamahal sa mga taong kanyang minamahal. Gayon ang ginawa ng Diyos. Nagsalita siya ng salita ng pagmamahal. At dito'y maunawa natin kung anong uring pagmamahal o pag-ibig meron siya. Kung paanong ang Diyos ay Diyos na walang hanggan. Ganon din ang uri ng pag-ibig niyang iniuukol sa ating mga tao. Kaya ang kanya sabi, "Oo, iniibig kita o inibig kita ng walang hanggang pag-ibig." Yun pong eternal o walang pagkatapos na pagmamahal. Yan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. At lumapit niya. Anong klaseng paglapit? Lumapit na may kagandahang loob. Nagpahayag ang Diyos ng kung ano yung nasa sa loob niya. Kagandahang loob, yung kabutihan ng Panginoon. Ini-offer niya sa tao ang mabubuting bagay at nakahanda siyang gumawa ng mga gawang maghahayag ng kadakilaan ng kanyang pagmamahal sa ating mga tao. Kaya sa Biblia po o sa talatang ito, kapatid na benhanan at mga mahal naming taga-subaybay, ang uri ng pag-ibig na dapat nating makilala, dapat nating sampalatayanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ito po ay pag-ibig na walang hanggan. Inuulit ko po kung paano ang Diyos ay Diyos na walang hanggan din ang uri ng pagmamahal na ipinadarama at patuloy na ipadarama ng Diyos sa ating sangkatauhan. Mga minamahal na taga-subaybay, nagdadalawang isip ka pa ba hanggang sa ngayon? Posible kasing iniisip natin, nahihiya na akong lumapit sa Diyos kasi napakasamang tao ko. Baka hindi na ako mapatawad ng Diyos. Alam niyo po, iba ang kalagayan at katangian ng Diyos sa katangian ng tao. Alam niyo po, pagka ang tao'y nagawan mo ng masama, nagawan mo ng bagay na hindi niya gusto, ay may lalapit sa iyo ang taong ito na mayroong kabagsikan at dala ang paghihiganti dahil sa iyong masamang ginawa sa Kanya. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, at yung pag-ibig na yon ay walang hanggang pag-ibig, ang Diyos ngayon ay lumalapit sa atin ng may kagandahang loob. Tatanggapin mo ba, mga minamahal na taga-subaybay, ang paglapit na ito ng Panginoon, na dala-dala niya ang kagandahang loob na iniuukol niya sa atin na mga tao? Huwag nawang masayang ang mga pagtuturong ito. Tayo na po
patuloy tayong magsipag-aral, makinig ng mga pagtuturo ng banal na katwiran ng Diyos sa pamamagitan po ng programang ito. Inihahatid sa inyo ng mga kasangkapang tagapagturo ang pag-ibig ng Diyos na iniuukol niya sa atin. Kaya, kung mayroon pa po kayong gustong maalaman pa at patuloy kayong mapangaralan sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay ng aming mga mangangaral, ng aming mga pastor, makikita po ninyo sa inyong mga screen ang mga cellphone number na dapat po ninyong kontakin. At sana, mga giliw naming mga taga-subaybay, madama natin ang espiritu ng pagbabalik loob sa Panginoon at sampalatayanan natin ang kanyang mga gawang ito, ang kanyang pag-ibig niya sa atin, na dahil dito'y maranasan natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na iniuukol niya sa mga taong nagbabalik loob sa Kanya. Sana, sa pamamagitan ng pagtuturong ito, ay dumating ang panahon na tayo po ay makapagpasya sa ating buhay at tanggapin natin ang Panginoong Kristo Jesus bilang nag-iisang Diyos na nagtataglay ng walang hanggang pag-ibig sa paraang tayo po ay magpabautismo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at dito'y magsama-sama tayo sa isang masaya at maluwalhating paglilingkod sa kataas-taasang Diyos, na ito ang ipagpala po sa atin mula po ngayon at magpakailanman. Amen.